Alam niyo ba guys na magkaroon pa tayo ng isang presidente na babae? Magkaroon tayo ng isang presidente pa na babae. At yung babae na yan na magiging presidente ng ating bansa ay siya lang yung mga pagbabago ng lahat. Siya lang. Kung ano man yung mga sitwasyon natin ngayon, ang una, kahirapan. Kahirapan talaga. Yan ang makapagbabago sa lahat. Pag ito umupo, pag ito ang magiging presidente ng ating bansa, isang babae, walang tao dito na hindi maapektuhan o hindi magbabago. Kahit anong status mo sa buhay. Politiko ka man, negosyante ka, milyonaryo, bilyonaryo ka, apektado ka, mararamdaman mo yung pagbabago. Mahirap ka, or anong sakto lang yung buhay mo, wala, mararamdaman mo kahit yung mga taong nakatira sa lansangan. Yung mga nakikita natin dyan sa Litro Manila, marami ka na makikitang mga taong natutulog sa ilalim ng tulay. Walang inuuwian ng mga bahay. Makakaramdam ng pagbabago. Kahit yung mga taong may sakit. Kahit anong klaseng sakit, cancer, kahit pabalik ba, mas lahat yan. Doktor ka man, kung ano mang trabaho mo ngayon, sundalo ka, lahat yan. Mararamdaman mo yung pagbabago. Kung kurakot ka na politiko, magnanakaw ka, kahit sino, kahit kriminal ka pa. Pag yung babae na yan magiging presidente, mamuno na sa ating bansa. Sabi ko nga, walang taong hindi makakaramdam ng pagbabago. Pag ito yung babae na magiging presidente ng ating bansa. Itong babae na to, galing Mindanao. Sa Mindanao siya isinilang. Ayun. Niwala kayo, tandaan nyo to guys. Karoon pa tayo ng isang presidente na pag siya ang nagiging presidente, siya ang mamahala sa ating bansa, mamuno. Lahat ng tao magkaramdam talaga ng mararamdaman mo yung pagbabago, kasama na ako dun. Ayun yun. Galing sinilang sa Mindanao. Pag ang presidente natin lalaki, kahit sino pa yung Poncio Pilato na magiging presidente natin, basta lalaki yan. Wala tayong maasahan dyan na pagbabago. Bukod tanging babae lang. Babae lang ang talagang makapagbabago ng lahat. Kung ano man yung ginagalawan mo ngayon sa buhay, pag ito umupo, karoon ng pagbabago sa sarili mo, sa pamilya mo. Kabang-abang yung babae na yan. Dati kasi, hindi ko lang matanda kung anong eleksyon yun, national election. May presidente yun eh. May tumakbo na isang babae. Akala namin, kasi ito, hindi lang naman ako ang nakakaalam nito. Inaabangan din namin to. Pero kung ilan lang kami nakakaalam, akala namin ito na yung babae na tinutukoy. Kasi nga, tumakbong presidente, babae. Natalo. Kasi inabangan talaga namin yan hanggang ngayon. Ito, sinishare ko lang to. Natalo. Sabi namin, hindi pa ito. Hindi yata ito yung babae na inaabangan namin. Pero, yun nga, sabi ko nga, magkaroon ba tayo ng isang babae? Babae yan siya. Pwedeng hindi siya kilala ngayon, or pwede rin kilala siya ngayon. Basta babae. Babae yan, guys. Siya ang makapagbabago lang lahat. At yung mga nagmamarunong ngayon,
yung mga nagmamarunong dati, pahiya yan sa kanya. Pahiya yan sa kanya. At pag yan ang nakaupo, walang taong umayaw sa kagustuhan niya. Walang taong makakatanggi sa kanyang gagawin. Ay, yung babae, tandaan nyo lang yan. Abangan natin yan, siyempre. No? Kung ikaw nanonood ka sa akin ngayon, eto, nakikinig ka sa sinasabi ko. Abangan mo na may pag-asa pa. May pag-asa pa. At ang pag-asa na yan, ang magdadala niyan ay hindi lalaki, bagkus babae. May pag-asa pa ang mga Pilipino. No? Yung pag-asa na yan ay babae ang mamumuno sa ating bansa. As in, siya talaga yung presidente. No? Ngayon, pag yan ang nakaupo, maraming maapektuhan. No? Yung mga taong nasa baba, maapektuhan yan. Yung mga taong nasa taas, maapektuhan yan. Makakaramdam yan. Kahit gaano pa ka, kahit pinaka mababang nilalang ka pa. Pag yan ang nakaupo, mamuno sa ating bansa na isinilang sa Mindanao, ay makakaramdam ka ng pagbabago. At maraming magbabago sa Pilipinas. Hindi lang mga tao ang babaguhin dito. No? Hindi lang yung sitwasyon ng mga tao ang babaguhin. Magbago pala. No, lahat magbabago. Ito lang babae. Babae. No? Maybe uupo siya na hindi sa dadaan sa eleksyon, or uupo siya na dadaan sa eleksyon. Babae, guys. Hindi naniniwala kayo, may sinususpitsahan na kayo kung sino yung babae na yun. Kasi galing Mindanao eh. Sinilang siya sa Mindanao eh. Abangan natin. Para exciting. Hindi pwedeng sabihin na tumbukin natin agad. Mag-point out tayo agad. Kung sino yun. Abangan natin. Mas maganda yung kaabang-abang. Abangan natin yung pag-asa. Pero at least, binigyan ko na kayo, no, ng idea, no? Or binigyan ko na kayo ng clue. Kung ikaw ngayon nawalan ka na ng pag-asa sa buhay, hirap ka na talaga, halos gusto mo nang bumigay, gusto mo nang ayaw mo nang huminga, ang maipapayo ko sa iyo, pilitin mong huminga. Kasi para matagamdaman mo, no? No, ano tawag niyan, malasap mo pa yung pag-asa na dala-dala ng babaeng ito na magiging presidente ng ating bansa. Tiisin mo. Kung ano yung sitwasyon mo ngayon, sobrang hirap. Tiisin mo. Kung kakayanin mo para maabutan mo pa yung babae na magiging presidente ng ating bansa. Isinilang yan siya sa Mindanao. Sinilang yan siya sa Mindanao. Pwede siyang uupo na hindi dadaan sa eleksyon. Pwede siyang uupo na magkadadaan sa eleksyon. Pero abangan natin, guys. Babae, guys. Prangka na baga, babae lang talaga ang makapagbabago ng lahat. Kahit kriminal ka pa, magbabago ka. Makaramdam ka ng pagbabago pag ito yung babae mamuno. Kung pag ito ng babae na uupo, kung salbayas ka ngayon, ang laki ng posibilidad na magbabago ka. Yung mga dating ginagawa mo na masama, magbabago yan. Magiging mabuting tao ka. Yung mga lumalabas sa bibig mo na katakot-takot, mahilig ka magmura, pag ito ang umupo, mawawala lahat yan. Kaya abangan nating lahat itong babae na uupo bilang presidente ng Pilipinas.